Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 4:34 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po, si Annie Rantoy. Ngayon po ay araw ng Martes, ikapito sa buwan ng Abril, taong 2026. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. Ako naman po si Bernard Dalis. Good morning, amigo Sherwin and Bernard. Morning. Magandang umaga sa inyo. Morning. Ang haba ng pila kagabi hanggang madaling araw sa mga gasoline station. Yan ang problema ko, nakaidlip ako kagabi. Hindi ako nakapagpagas. Yari. Sayang. So, ibig sabihin, ngayon ka lang nakapagpagas na umaga. Hindi pa. Hindi pa ako nakakapagpagas. Hanggang alas 6. Ang alas 6 ang taas Naku po. Wala na. Hindi naabutin. Hindi ka na makakahabol. Sayang naman. Ano po? Malaki-laki yan. Malaki-laki. Jumbo Mega. Diba po? Mega. Kaya umaaray na naman ang ating mga kababayang namamasada. Lalo na po yung gumagamit ng diesel dahil double digit na naman yung itataas. Balita nga natin, Bernard, Dani, may mga PUV driver na nga na nag-ano na sila. Nag-construction worker na lang muna. Pansamantalang tumigil. Oo, pansamantalang humirap. Hirap kasi talaga yan. Mahal. Sige. Sa totoo naman yan, maggagawa sila ng paraan na maghahanap buhay ng iba. Siyempre, realidad yan Kung itong hanap buhay mo at hindi ka na kumikita dito, talagang hihinto. Oo, mahirap kasi yun. Lalo na kung may binubuhay kang pamilya, meron ka 2 anak o higit pa, nako. Tapos umuupa ka ng bahay. Nako po. Tapos sasabayan pa ng taas presyo ng LPG. may Yun kuryente pa. Nako Wala So, na. antabayanan nyo yan. Yung kabuuan na yan ay tampok yan dito sa ating balita ngayong umaga. O sige, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Abiso sa mga motorista, panibagong mega oil price hike ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis na magsisimula ngayong araw ng Martes, April 7. Batay sa anunsyo ng oil company, magkakaroon ng 17 pesos and 95 centavos hanggang 19 pesos and 80 centavos na dagdag sa kada litro ng diesel. Habang tataas din ng nasa 4 na piso o 4 pesos and 90 centavos hanggang 5 pesos and 90 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. At dagdag na 8 pesos and 10 centavos hanggang 9 pesos and 10 centavos naman sa kerosene. Kagabi, dinagsamuli ng mga motorista ang mga gasoline station upang makapagkarga ng diesel at gasoline bago pa ang panibagong big-time oil price hike ngayong Martes. Hataw Balita ngayon. Ipinatutupad na ng Republic Gas Corporation o Regasco ang huling staggered price adjustment para sa taas presyo ng kanilang liquefied petroleum gas o LPG. Sa naunang advisory ng Regasco, sinabi nito na ipinatutupad na kahapon April 6 ang huling staggered price adjustment sa kanilang LPG ngayong Abril kasunod ng paggalaw ng international contract prices. 176 pesos na ang kabuang dagdag sa presyo ng kada 11 kilogram na silinder ng LPG. Dahil dito sa ngayon ay umaabot na sa nasa 1,600 pesos ang suggested retail price ng regular na 11 kilogram na tangke ng LPG ng Regasco sa Luzon. Wala na ako kaming other choice but to increase. Dalawa po kasi ang naging dahilan nun, pagtaas ng ating local freight at pagtaas po ng shipping cost. Dahil nga sabi ko, paparating na po yung mga kinuha namin through spot market na LPG delivery. So yan po yung mga dumating po ng last week of March hanggang ngayong dumarating po na April ay puro spot na po yan. Makikita po ninyo ang laking pagkakaiba ng shipping cost na sinasabi namin.
it is times 4 and sometimes times 5. Bigyan namin kayo ng halimbawa. Ang shipping cost na dati rating $150 per metric ton ay umaabot po ng $655 per metric ton. Pinakamababa po yan. Meron pa pong mas mataas dyan na mga shipping cost. Ganun po kalaki ang tinalon ng presyo. Hataw Balita ngayon. Aarangkada na bukas, April 8, araw po ng Miyerkules, ang regional payout ng cash relief assistance para sa mga tricycle drivers sa mga probinsya na apektado rin ng labis na pagtaas ng presyo ng langis. Sa Facebook post ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, nakadetalye ang mga itinalagang payout centers kung saan maaaring magtungo ang mga tricycle driver para makakuha ng cash assistance. Para sa maayos at mabilis na pag-claim ng ayuda, payo ng DSWD, siguraduhin tama ang mga nakatalagang payout sites sa inyong lugar. Para naman sa oras ng payout at iba pang mga detalye, maaaring i-follow ang official Facebook page ng DSWD Field Offices na nakakasakop sa inyong lugar. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, ipinag-utos na ng Bureau of Fire Protection ang agarang pag-aalis ng imbak ng krudo sa isang residential area sa lungsod. Samantala, iniimbestigahan na rin ng Quezon City Local Government ang naturang insidente. Narito ang humahataw na balita ni Asher Cadapan Jr. Naka-impound na ang tanker na may laman-manong nasa 10,000 litro ng diesel sa isang residential area sa Barangay Sacred Heart, Quezon City. Ito ang tiniyak ng Bureau of Fire Protection matapos ireklamo ng ilang residente ang iligal umanong pag-iimbak ng krudo ng kanilang kapitbahay. Kasabay nito, personal na pinuntahan ng mga kawani ng BFP ang lugar upang beripikahin ang formal na reklamo na inihain ng mga residente. Ngunit ayon kay Senior Fire Officer 4 Gerald Ayon, commander ng Laging Handa Fire Substation, walang tao sa nasabing residential area. Sinubukan rin nilang tumawag subalit wala ring sumasagot at nakasarado ang gate ng naturang residential lot. Base po sa usapan nung Sabado, together with the PNP Commanding Station 10 with Police Lieutenant Colonel Kapelan. So pag hindi po sila nakakuha ng permit or di sila magbigyan ng permit, ano po yan sir, higupin po nila. Then i-extract po nila yung laman yan. Matapos ang bigong pagsisilbi ng complaint verification at inspeksyon, sinabi ng BFP officer na pag-uusapan nila ang sunod na hakbang na kanilang isasagawa hinggil dito. Sa inilabas naman na pahayag ng local government unit ng Quezon City, kinumpirma nito na iniutos na ng BFP ang agarang pag-alis ng imbak na diesel. Ito ay upang maiwasan ang anumang panganib at masiguro ang kaligtasan ng mga residente sa lugar. Kasalukuyan na rin anilang iniimbestigahan ng LGU ang naiulat na pag-deliver at pag-iimbak ng litro-litrong diesel sa naturang residential area. Inaalam na rin ng mga otoridad kung may paglabag ito sa anumang patakaran o batas. Binigyan diin ng QCLGU na hindi nila kukonsintihin ang anumang pagtatangkang hoarding at iba pang gawaing naglalagay sa panganib sa kaligtasan ng publiko. Hinihikayat naman ito ang lahat ng tumawag sa QC Helpline 122 upang iulat ang anumang kahinahinala o iligal na gawaing makaapekto sa kaligtasan at seguridad ng mamamayan. Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita ngayon. Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dalawang petroleum service contracts para sa exploration at produksyon ng lokal na enerhiya. Ayon sa Department of Energy, isa itong mahalagang hakbang para palakasin ang sariling supply ng langis sa bansa. Sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan sa Middle East na nakakaapekto sa pandaigdigang merkado, lalong nagiging mahalaga ang paggamit ng sariling indigenous energy resources upang mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa imported fuels. Kabilang sa mga proyekto ang Alegria Oil and Gas Field sa Cebu at pag-explore ng natural hydrogen sa Leyte. Ito ang mga inisyatibong inaasang magdadagdag sa lokal na supply ng enerhiya at magbubukas ng mga bagong oportunidad sa sektor. Hataw Balita ngayon.
Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suporta ng national government sa mga lokal na pamahalaan pagdating sa pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. May apela naman ang Pangulo sa mga LGU sa gitna ng mga hamon na kinakaharap ng bansa. May hataw na balita si Nel Maribohok. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lokal na opisyal na palakasin pa ang ugnayan nito sa national government. Ito ay para mas mabilis na makatugon ng pamahalaan sa mga problemang idinulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa patuloy na gyera sa gitnang silangan. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Marcos ng pangunahan ng panunumpa ng mga opisyal ng Vice Mayors League of the Philippines sa Malacanang. Palakasan natin ang ugnayan sa pagitan ng lokal at pambansang pamahalaan upang mas epektibo natin matugunan ang pangangailangan ng bawat komunidad. Sana manatili kayong matatag at porsigido sa pag-inyong paglilikod, lalo na ngayong maraming krisis na kinakaharap ng bansa dahil sa gitna sa tensyon na nangyayari sa gitnang silangan. Nangako si PBBM na tutugunan ang mga hamong kinakaharap ng mga local government unit, kabilang na ang kakulangan sa kapasidad sa administrasyon, pananalapi at teknikal na aspeto na nakakaapekto sa kanilang serbisyo. Isinusulong-an niya ng pamahalaan ng pag-amyenda sa Local Government Code upang mas mapabuti ang pamamahala at pananagutan. Ayon pa kay Pangulong Marcos, pinalawak na ngayon ang Local Government Support Fund o LGSF para mapunduhan ang mga malalaking proyekto tulad ng distribusyon ng bigas, infrastruktura sa kalusugan at elektripikasyon ng mga kanayunan. And so we have the mandated expenditure on the Bigas program for the barangays. But yung naiwan dun, they can also put it to Bigas or they can use it for something else. That is up to them. And this is again to give the local governments more of a hand in running their local communities. So this will equip LGUs with the tools, the resources, and the clarity of mandate that they need to serve effectively. Ang pamamahagi ng bigas sa mga mahihirap na pamilya ay bahagi naman ng hakbang para mabawasan ang epekto ng fuel price hike sa mga Pilipino. Nel Maribohok, humahataw sa balita ngayon. Pinag-aaralan na ngayon ng Senado ang iba't ibang senaryo sakali magtuloy-tuloy ang kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, nagbigay na siya ng ilang suhestyon sa administrasyon tungkol dito. May humahataw na balita si Jed Neresina. Ipinaliwanag ni Senator Sherwin Gatchalian na hindi agad bababa ang presyo ng mga produktong petrolyo kahit pa suspindihin na ang buwis na ipinapataw rito sa susunod na linggo. Ayon sa senador, bayad na ang excise tax ng mga kasalukuyang inventaryo ng langis, kaya dapat na lang bayaran ng gobyerno ang nasabing buwis sa mga old stock ng oil companies. Ang proposal ko sa executive, para maramdaman kaagad yung excise tax, i-refund nilang sa mga ng oil companies, i-refund sa oil companies yung mga nabayaran nilang excise tax. Kasi ang sistema natin, pagpasok ng langis, bayad ka kaagad ng excise tax. So marami dito sa old inventory niya, bayad na yung excise tax. So kahit na i-suspend on April 13, kung ibebenta yung old inventory, hindi man natin mararamdaman yan. Dagdag pa ng chairman ng Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o Senate Protect Committee. Layo nitong matiyak na agad mararamdaman ng mga consumer ang bawas presyo sa langis. Iginiit ng senador na kung hindi ito aniya ang gagawin ng pamahalaan, ay maaaring maghintay pa ng halos 2 buwan ng mga Pilipino bago maramdaman ang oil price rollback. Or else mag-aantay pa tayo, I think another 20 days para maubos, 20 to 30 days para maubos yung inventaryo. Kung 50 days nga yung inventaryo ngayon, kung ang gasoline is 57 days, ang diesel is 47 days, iintayin natin 57 and 47 days para maramdaman natin yung pagbaba ng excise tax. Kasi ito yung inventaryo nandito na, nabayad na . So, ang proposal ko, i-refund na lang kasi the same rin . It's revenue loss. Either way, revenue loss yan sa gobyerno.
Samantala, inihayag din ni Senator Gatchalian na nakipagpulong siya sa mga ekonomista ng Senado. Dito pinag-aaralan nila ang iba't ibang inflation scenarios kung mananatiling mataas ang presyo ng petrolyo dulot ng tensyon sa Middle East. I met with the internal team namin to already start modeling 30 days, 60 days, 90 days, 120 days elevated inflation. So ang aming nakikita dito, pag humaba pa itong situation at tumaas ang inflation, kailangan mag-step in ang gobyerno pagdating sa pagbibigay ng subsidies, no, sa pinakamahirap nating kababayan, kasama na rin dito transportation groups, tsaka MSMEs. So yun ang pinag-aaralan namin ngayon. That's why minute ko na yung mga economists ng Senado para maumpisa na itong pag-aaral. Bukod dito, inumpisahan na rin nilang buuin ang draft ng Bayanihan 3 sakaling humaba pa ang sigalot sa gitnang silangan. More or less, depending sa scenario, more or less. Nakita namin at the low side, mga 98 billion. At the high side, about 406 billion. So more or less yan. Depende kung gaano kahaba, gaano tataas ng presyo ng langis. Depending sa income class niya, at depende rin, for example, kung minimum wage earner ka. Doon sa report natin, na yung preliminary report, depende sa situation, pero between 1.5 to about mga 3,000, 4,000 pesos. Binigyang diin ni Senator Gatchalian na magiging prioridad sa ayuda ang mga vulnerable sectors gaya ng mga magsasaka, mangingisda, ang bottom 30% ng mahihirap at ang sektor ng transportasyon na nangangailangan ng karagdagang subsidiya. Jedne Resina, humahataw sa Balita Ngayon. Nakatakdang magpulong ang Development Budget Coordination Committee o DBCC at Uplift Committee na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw sa Malacanang. Tatalakayin rito ang mga hakbang ng pamahalaan para mabawasan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Kabilang rin sa tatalakayin ang rekomendasyon ng DBCC na posibleng suspensyon o pagbawas sa ipinapataw na fuel excise taxes. Hataw Balita Ngayon. Nilinaw ng Department of Energy na fake news ang mga kumakalat sa social media tungkol sa umano'y energy lockdown. Ayon sa DOE, wala itong katotohanan at wala ring ganitong iniaanunsyo ang kanilang tanggapan. Dagdag pa ng DOE, mayroon ding AI-generated videos na nagpapakalat ng hindi totoong balita tungkol sa umano'y energy lockdown. Git ng ahensya, hindi ito totoo at hindi rin ito nanggaling sa kanila. Pinag-iingat ng DOE ang publiko sa mga link na kasama sa mga post na ito dahil maaring i-direct nito ang user sa mga hindi ligtas na websites. Para sa mga tamang impormasyon, mangyaring mag-rely lamang sa updates na inilalabas sa official channels ng DOE. Hataw Balita Ngayon. Malapit na umarangkada ang libreng sakay sa lungsod ng Marikina sa gitna ng sobrang pagtaas ng presyo ng langis. Batay sa anunsyo ng Marikina Local Government, gagamitin sa kanilang libreng sakay ang mga solar-powered vehicle ng lungsod na papasada naman sa iba't ibang ruta. Nagsasagawa ng test drive at route optimization ang lungsod para matukoy ang pinaka-epektibong biyahe. Kabilang na ang tamang ruta, oras ng biyahe, passenger demand at turnaround time ng mga sasakyan. Kasama rin sa sinusuri ng ang load capacity, charging cycles at peak hour performance upang masiguro ang maayos at tuloy-tuloy na serbisyo sa mga commuter. Ayon sa Marikina LGU, abangan sa mga susunod na araw ang anunsyo hinggil sa petsa ng pag-arangkada ng kanilang libreng sakay. Hataw Balita Ngayon. Inianunsyo ng bus company na Victory Liner ang kanilang pagpapatupad ng adjustment sa interval o dalas ng kanilang mga biyahe dahil na rin sa epekto ng sobrang pagtaas ng presyo ng langis. Kaugnay nito, humingi sila ng paumanhin sa mga pasahero dahil maaari itong magdulot ng inconvenience o delay sa mga pasahero. Nauna nang sinuspinde ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad sana ng dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan upang hindi mabigatan ng mga commuter.
Hataw Balita ngayon. Magsasagawa ngayong araw ng noise barrage ang Transport Group na pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o piston sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang protesta sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon sa presidente ng samahan na si Modi Floranda, layunin nitong iparating sa pamahalaan ang hinaing ng mga transport workers. Gaganapin ng mga kalampagan sa mga terminal at pamilihan hindi lamang sa Metro Manila kundi pati sa mga probinsya simula alas 9 ng umaga mamaya. Nananawagan din ng grupo sa gobyerno na suspendihin ang excise tax at VAT sa produktong petrolyo kasabay ng banta ng mas malawak na protesta. Mula po sa pambansang pamunuan ng piston, kami po ay nananawagan sa lahat ng mga organisasyon sa ilalim ng balangay ng piston, sa rehiyon man o dito sa National Capital Region, na ngayong darating na araw ng Martes, tayo po ay maglunsad ng mga protesta, kalampagan sa mga terminal, sa mga komunidad, karaslansangan. Ipabot po natin sa gobyerno ang marin po nating pagkundina sa walang aksyon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Hataw Balita ngayon. Eto na, mangangalampag na naman ang mga tsuper at mga operator dahil sabi nila talaga namang di na kaya, tukod na. Hindi na kayang humawak sa manibela dahil mabigat na po yung itinaas ng presyo ng kanilang ginagamit na gasolina at diesel. Kasi kung ikukumpara natin, bago ang giyera na sa 55 pesos per liter ang diesel Ngayon nasa magkano na? 160. So magkano ang itinaas sa dalawang beses kung titingnan mo? Halos 100 piso na mahigit, 105. So mahirap nga na. Tapos wala naman pagtaas pa doon sa fare. Sa fare pamasahe. increase. Sa pasahe. Ayan, di ba Ang laki nun. Kung uma-average sila ng 30 liters a day, yung ordinary jeepney, nasa magkano na yun? Ang laki. 3,000. Kaya may mga kababayan tayo na unawaan daw nila yung mga talaga pagka nagkakaroon tigil pasada, ayan ganyan, minoy sa barrage ng piston. Pero tigil pasada, are they going to do that? Sana hindi naman. Yung dati nga, yung dati yung nilang before. Yes, ginagawa. yes. So may mga nakikisimpatya naman dahil nga dun sa epekto nito sa ating mga PUB driver. Siyempre naman, this is reality. Kung kayod ka ng kayod, tapos wala ka naman, O yung sinasabi na 200 na lang yung naiuwi, di lalo mababawasan pa ngayon. Kaya you made mention ng wala na nag-iiba na lang ng profesyon, yung iba dyan. Kasi mahirap talaga sa pasahero, sa panig ng isang nagko-commute, na wala ka namang masakyan. Kahit willing ka nang magbayad ng magdagdag ng kahit 5 piso, halimbawa sabihin natin, kung wala ka nang masakyan, dahil wala nang namamasada, yun ang mahirap. Ang init, sabayan pa ng init ng panahon, bago ko pa makarating ng trabaho mo ng oras na, tapos sabi nga, papunta ka pa lang, yung pakiramdam mo, pauwi ka na. That's correct. Yan nga, talaga naman. Napakahirap ng sitwasyon natin. I don't know kung paano ma-stretch yung supply at kung paano ma-afford ng ating mga kababayan yung napakataas na presyo. Kaya nga ngayon, ang panawagan nila na paulit-ulit, sana ay suspend na yung excise tax. At ito naman ay magmi-meeting si Pangulo. Kasama itong mga may kinalaman dyan, para nga itong DBCC at sinasabing uplift committee kung saan ang pinaka-chairman ay ang Pangulo. Para nga pag-usapan na, hindi kasi mai-declare kung magkano ba talaga, totally ba tatanggalin o may porsyento lang na tatanggalin. Yun yung hindi pa maibaba. Ayan. Siguro inulang muna nila kung, teka muna, before anything, ito yung priority. Kung saan tayo kukuha ng supply. Di ba? Yun siguro ang focus nila. So, ayan na. Sinasabi nyo, magmi-meeting. So, we'll wait and see kung ano yung... sana may resulta na. Opo. Kung ano yung aabangan ng ating mga motorista, yung mga drivers natin, na talaga naman hilahod na. Oo, talagang marami nang dumadaing. Sabayan pa nitong pagtaas nga ng presyo nga ng LPG. Malaki-laki din yung naidagdag. Oo, nabanggit mo kanina. 176. Yung dating binibili ni Christian na 980, yung isang tangke ng... yung 11 kilogram. Oo, 11 kilogram. Ngayon 1,600 na. Ang laki ng diferensya. Totoo po yan. Kaya yung iba siguro hindi na muna magsasain. Magkakahoy o uling. Medyo mababa yata yung uling pa. Ako naman mayroon akong good news sa inyo. Kasi may libreng sakay na sa Marikina.
Yan. Gamit yung solar-powered vehicles. Uy, sana all. Sabi Diba? ng commuter. Nakakatawa yan. Mayroon ng nadadagdagan yung mga LGUs na nagbibigay ng mga libreng sakay. Nakakatawa itong ganitong klaseng balita. Solar-powered vehicles yan. That is the project of the local government unit in Marikina City. Isa pa, mayroon tayong, I don't know, this is not a good news kasi I'm sure makaka-apekto ito doon sa, magkukause ito ng inconvenience and delay doon sa mga mabiyahe patungo. Ang Victory Liner, pa-south yan, di ba po? Yan. I do not know kung sa north mayroon. Ay, sa south. North. Yan. Karamihan ito ay north. Ano po? Ay, may adjustment sila sa biyahe. Ibig sabihin, may interval. Yung dalas ng biyahe nila, hindi na ganon. So, mag-abang lang kayo sa mga susunod na announcement kasi talaga naman po, this will cause delay and inconvenience dun sa ating mga mananakay. So yun nga, inababanggit natin kanina. So kasabay nung pagtaas ng presyo nga ng petroleum products, magkakaroon na rin ng provincial payout. Ayan. Maganda yun. Di ba po? Sa mga tricycle driver. That's very good. Susunod na rin naman yung mga jeepney driver. Oo, gusto natin yan dahil kahit pa paano, makadugtong doon sa kanilang mga pangangailangan. Nga lang, sana bilis-bilisan nga, no? Para at least makapagbigay ng kaunting tulong sa ating mga PUB driver at maging sa mga driver nga ng tricycle. Di nagsa ng mga overseas Filipino worker at kanilang pamilya ang idinaos na bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa National Reintegration Network at Job Fair kahapon na pinangunahan ng Department of Migrant Workers. Katuwang ang iba't ibang partner agencies ng pamahalaan, isinasagawa ang nasabing event upang mabigyan ng sapat na serbisyo at programa ang mga OFW na bumalik ng bansa dahil sa gera sa Middle East. Layo nito na matulungan sila na muling makapag-umpisa ng kanilang kabuhayan. Nasa 8,000 mga local at overseas job opportunities ang iniaalok sa isinagawang job fair. Nung napauwi po kami, syempre napakahirap po yun. Sa iniisip mo pa lang, uuwi ka, magiging jobless. So, unsecured. Kasi iniisip mo pa rin yung mga expenses, tapos may mga nag-aaral kang anak. So, yun yung feeling. Parang hindi mo alam kung ano yung next. Parang ganun. Tapos, syempre, hindi naman ganun yung kalaki yung savings mo. Isa yun. So, iniisip mo lagi kung what's next, paano yung mga ano mo. Umaasa sa'yo. Natutuwa ako para sa kagaya ko, OFW, kasi may ganitong programa yung gobyerno. So, ngayon parang mafe-feel mo na meron kang support. So nawalan po kami ng trabaho, so obligado po kami umuwi kasi wala rin po kami mahanapan na trabaho doon sa ng gera. Apektado po talaga. Malaking bagay po yun kasi unang-una dumating po ako ng March 10. Wala po talagang trabaho, financially walang ipon kasi monthly nagpapadala sa pamilya, may pinapaaral ako. So if ever na makakuha kami ng tulong dito, mabigyan kami ng chance na matulungan, malaking bagay po yung financially. Okay po sana kung talagang, lalo na sa pag-aaral ng mga anak namin, nag-iipon po kami para doon. Hataw Balita ngayon. Ginawaran ng pagkilala ng Department of Education ang 3 dating overseas Filipino workers na naging matagumpay sa pagbabalik guro sa ilalim ng programang Sa Pinas Ikaw ang Mamap Sir ng Department of Migrant Workers at DepEd. Iginawad ang pagkilala kina Brian Borgonyos, Veronica Dungog at Eileen Lara, kasabay ng dinao sa bayanihan para sa mga balik manggagawa National Reintegration Network at Job Fair kahapon, April 6. Ibinahagi ng 3 OFW ang kanilang kwento na mga hamon at tagumpay sa pakikipagsapalaran sa ibang bansa at matagumpay na pagbabalik dito sa Pilipinas bilang mga guro. Hataw Balita ngayon. Para naman sa balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula naman sa Texas, USA. Global News. Yes, magandang araw, Ani, at sa ating mga kasambahay. Kapwa tinanggihan ng Estados Unidos
at Iran ang 45-day ceasefire plan na itinutulak ng mga mediator mula Pakistan, Turkey at Egypt. Layunin ng proposal na magbigay daan sa mas malawak negosasyon para sa permanenteng kapayapaan sa gitna ng patuloy na banta ng paglala ng labanan. May humahataw na balita si Jovic Bermas. Isinusulong ng mga bansa sa rehiyon kabilang ang Pakistan, Egypt at Turkey ang isang two-phase deal na magsisimula sa 45-day ceasefire. Sa loob ng panahong ito, inaasahang maisusulong ang negosasyon para sa ganap na pagtatapos ng digmaan. Posible rin umanong pahabain ang tigil putukan kung kakailanganin pa ng mas mahabang panahon para sa usapan. Ngunit ayon sa White House, hindi ito pinirmahan ni US President Donald Trump kaya magpapatuloy ang Operation Epic Fury. Sa isang event sa White House, sinabi ni Trump na bagamat naniniwala siyang isang mahalagang hakbang ang ceasefire deal na isinusulong ng mga mediator ay hindi ito sapat para matigil ang digmaan. Nakatuon sana ang mga negosasyon sa isang mahalagang issue kabilang ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Isang kritikal na daanan ng langis sa buong mundo, ang naturang strait na sa kasalukuyan ay halos sarado dahil sa digmaan. Gaya ng Estados Unidos, hindi rin pabor ang Iran sa 45-day ceasefire na inirekomenda ng mga mediator bagamat nirerespeto umano nila ang pagsisikap ng mga ito na magsulong ng kapayapaan sa rehiyon. Tinututulan din ng Iran ang pagbubukas ng Strait of Hormuz bilang bahagi ng isang pansamantalang kasunduan. Ayon sa mga ulat, iginigiit ng Tehran na hindi nila ito gagawin maliban na lamang kung may kapalit na kompensasyon para sa mga nasira at nawalang ari-arian dahil sa digmaan. Ipinapakita rin ng Iran na sila ang nagtatakda ng mga kondisyon at hindi susunod sa mga ultimatum ng United States. Ayon sa Foreign Ministry ng Iran, ang mga naunang proposal ng US ay hindi makatwiran at walang lohika. Binigyang diin din ito na ang negosasyon ay hindi maaaring isagawa sa gitna ng mga banta at posibleng paglabag sa international law. Sa gitna ng mga usapan, patuloy naman ang paglala ng sitwasyon sa ground. Nagpapatuloy ang mga airstrike at missile attacks sa iba't ibang bahagi ng rehiyon na lalo pang nagpapataas ng pangamba ng international community. Jovic Bermas, humahataw sa balita ngayon. Isang bagong patakaran ang naisipatupad ng Islamic Revolutionary Guard Corps para sa mga barko na dadaan sa Strait of Hormuz. Kasunod nito, nagbabala rin ng Iran na hindi na babalik sa dati ang kalagayan ng naturang daluyan, lalo na para sa Amerika at Israel. May hataw na balita si Jack De Ocampo. Nananatiling pahirapan at halos sarado ang pagdaan sa Strait of Hormuz sa gitna ng patuloy na digmaan sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran. Sa kasalukuyan, kontrolado ng Iran ang daluyan kung saan mahigpit na binabantayan ang mga dumaraang barko. Ayon sa Iran, isinasapinal pa nila ang pagkapatupad ng bagong operating conditions bilang bahagi ng mas malawak na bagong kaayusan sa Persian Gulf. Sa ilalim ng planong ito, mas hihigpitan pa ang pagdaan ng mga barko at may mga bansa na posibleng hindi na papayagang makatawid. Kabilang sa mga maaaring maharang ang mga barkong may koneksyon sa United States at Israel na itinuturing ng Iran na kalaban sa digmaan. Samantala, nilinaw ng Tehran na may ilang bansa pa ring pinapayagang dumaan, ngunit limitado at mahigpit na minomonitor ang kanilang galaw. Dahil dito, malaki ang ibinaba ng trapiko ng mga barko na nagdulot ng pagkaantala sa supply ng langis at gas sa iba't ibang bansa. Tinatayang halos 20% ng global oil supply ang dumaraan sa Strait of Hormuz, kaya malaki ang epekto ng mga restriksyon dito sa ekonomiya ng mundo. Sa kabila nito, nagkaroon na ng pag-uusap ang Iran at Oman upang mapadali ang pagdaan ng mga barko, ngunit nananatiling limitado ang paggalaw habang may labanan. May mga mungkahi rin ang mga mambabatas sa Iran na magpataw ng bayad sa mga naval vessel na dadaan sa strait bilang bahagi ng kanilang bagong sistema.
Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Inatake ng Israel ang isang mahalagang petrochemical facility ng Iran sa gitna ng lumalalang tensyon sa rehiyon. Samantala, nanawagan ang International Atomic Energy Agency na itigil ang mga pag-atake dahil sa posibleng panganib sa mga nuclear facility. May hataw na balita si Crez Fugaban. Matapos ang mga banta ni US President Donald Trump na pag-target sa mga power plant at mga tulay ng Iran kung hindi ito susunod sa kanyang deadline kaugnay ng Strait of Hormuz, nagsagawa ng mga bagong pag-atake ang Israel kung saan tinamaan nito ang pinakamalaking petrochemical facility ng Iran sa Asaluye na isang kritikal na sentro ng produksyon ng langis at gas. Ayon kay Israeli Defense Minister Israel Katz, malaki ang epekto ng pag-atake dahil malaking bahagi ng petrochemical production ng Iran ang nagmumula sa naturang pasilidad. צה"ל תקף כעת בעוצמה את המתקן הפטרוכימי הגדול ביותר באיראן שנמצא בעיסאוויה, יעד מרכזי שאחראי לכ-50% מהייצור הפטרוכימי במדינה, וזאת לאחר שבשבוע שעבר הותקף המתקן המרכזי השני. Ayon sa Israel, layon ng operasyon na pahinain ang pinansyal na pinagmumulan ng militar ng Iran at limitahan ang kakayahan nitong magpatuloy ng digmaan. Iniulat naman ng Iranian media na may mga nasirang production unit sa pasilidad, ngunit wala namang naitalang nasawi. כעת שני המתקנים שאחראים יחד לכ-85% מהייצוא הפטרוכימי של איראן הוצאו מכלל שימוש ואינם מתפקדים. Samantala, nagbabala naman ang International Atomic Energy Agency o IAEA na ang mga pag-atake malapit sa mga nuclear facility, kabilang ang Bushehr Nuclear Power Plant, ay nagdudulot ng malubhang panganib. Ayon sa ahensya, posibleng magresulta ito sa isang radiation accident na makaaapekto hindi lang sa Iran kundi sa mga karatig bansa at sa buong rehiyon. Binigyan din ng IAEA na hindi dapat targetin ang mga nuclear facility dahil sa malawak na epekto nito sa kalikasan at kaligtasan ng mga tao. Crez Fugaban, humahataw sa balita ngayon. Napatay sa airstrike ang intelligence chief ng Iran's Revolutionary Guard. Kinilala ang nasawi na si Majid Kademi na kasalukuyang namumuno sa intelligence organization ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Ayon sa pahayag, nasawi siya sa isinagawang pag-atake ng puwersa ng US at Israel. Si Kademi ay matagal ng bahagi ng intelligence at counter-espionage operations ng Iran bago maupo sa kanyang posisyon noong 2025. Itinuturing ang IRGC intelligence arm bilang isa sa mga pinakamakapangyarihang security units sa Iran na may mahalagang papel sa internal surveillance at depensa ng bansa. Hataw Balita ngayon! Isa sa mga matinding na apektuhan ng labis na pagtaas ng presyo ng langis ay ang aviation industry dahil sa pagmahal ng jet fuel. Dahil dito, nagpapatupad na ang mga airline company ng iba't ibang hakbang upang maibsan ang epekto nito sa kanilang operasyon at pasahero. Si Jihan Tamasunas, humahataw! Nagpapatupad na ng mga cost-cutting measures at pag-aayos ng operasyon ang mga airline company sa iba't ibang bansa dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa gitna ng digmaan sa gitnang silangan. Tinatayang higit 50% na ang itinaas ng presyo ng krudo habang mahigit namang nadoble ang presyo ng jet fuel mula nang magsimula ang giyera noong Pebrero. Sa South Korea, nasa emergency management mode na ang mga airline company gaya ng Korean Air, Asiana Airlines at Busan Air. Kabilang sa mga hakbang ang pagbabawas ng gastos, pagpapaliban ng mga upgrade at posibleng pagbabawas ng mga biyahe upang makatipid sa gastos sa fuel. Sa China at Hong Kong, nagtaas na ng fuel surcharge ang ilang airlines, kabilang ang China Eastern Airlines at Cathay Pacific.
Nagresulta ito sa pagtaas ng pamasahe sa mga flight habang pinipilit ng mga kumpanya na bawasan ang epekto ng pagmahal ng langis. Sa Japan naman, sinabi ng All Nippon Airways na hindi muna sila magtataas ng surcharge dahil nakaset na ang presyo ng tiket noong mga nakaraang buwan. Samantala, walang agarang pagbabago sa pulisiya ng Japan Airlines, ngunit inamin nito na may pagtaas na ng pamasahe sa ilang international routes dahil sa pagbabago ng demand. Sa India, malaki ang epekto ng pagkansela ng mga flight papuntang Middle East na isa sa pinakamalaking market ng kanilang mga airline. Inaasahan na bababa ng halos 10% ang mga domestic flights. Binigyan na rin ng kalayaan ang mga airline na magtaas ng pamasahe. Sa Indonesia, itinaas ng pamahalaan ang jet fuel surcharge mula 10% hanggang 38% at pinayagan ang mga airline na magtaas ng pamasahe ng hanggang 13%. Upang maibsan ang epekto sa mga pasahero, sasagutin naman ng pamahalaan ang value-added tax sa mga domestic flight na umaabot sa bilyong piso kada buwan. Sa Singapore, nagtaas na ng pamasahe ang Singapore Airlines at Scoot upang matugunan ang pagtaas ng gastos sa fuel na umaabot na sa halos 30% ng kabuuang gastusin ng kumpanya. Ipinagpaliban naman ng pamahalaan ng Singapore ang pagpapatupad ng Green Fuel Levy dahil sa epekto ng digmaan. Sa iba pang bansa tulad ng Vietnam, may mga ulat na posibleng magkaroon ng kakulangan sa jet fuel na nagresulta sa mga pagkansela ng ilang mga biyahe. Ayon sa mga eksperto, mas kayang harapin ng malalaking airline ang krisis dahil may kakayahan silang mag-adjust ng ruta at eroplano. Ngunit para sa mga mas maliliit na airline, mas mabigat ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis dahil mas limitado ang kanilang opsyon. Jihan Tamasunas, humahataw sa balita ngayon. Naabot ng mga astronaut ng Artemis II mission ng National Aeronautics and Space Administration o NASA ang pinakamalayong distansyang narating ng tao mula sa Earth na itunuturing naman na isang historic milestone sa space exploration. Umabot sa humigit kumulang 252,760 miles ang kanilang layo na lumagpas sa record ng Apollo 13 matapos ang mahigit 5 dekada. Kasabay nito, isinagawa ng crew ang lunar flyby bilang bahagi ng kanilang pag-ikot sa buwan. Pumasok ang Orion spacecraft sa gravitational influence ng moon at dumaan sa far side nito. Itinuturing itong mahalagang hakbang sa layunin ng NASA na maibalik ang tao sa buwan at mapalawak ang exploration sa kalawakan. Hataw Balita ngayon. Samantala, sinusuri ngayon ng United Kingdom kung papayagang pumasok sa bansa ang American rapper na si Kanye West kasunod ng batiko sa kanyang mga kontrobersyal na pahayag kaugnay umano sa negatibong reaksyon na tungkol sa anti-Semitic na kanyang mga pahayag planong pagtatanghal ni West sa isang event sa UK dahil sa mga naunan niyang anti-Semitic na komento at aksyon. Ayon sa pamahalaan, may kapangyarihan silang tanggihan ang visa ng isang individual kung hindi ito makabubuti sa publiko. Ilang sponsors na rin ang umatras sa event habang nananawagan ang mga kritiko na kanselahin ang kanyang performance. Sa kabila nito, humingi na ng paumanhin si West at iginiit na naapektuhan ng kanyang bipolar condition ang kanyang mga naging pahayag. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Round Rock, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Magandang araw po. Bukod sa inuman sa kalye, ilang pulisiya pa ang lalong paigtingin ng DILG upang matiyak ang mas ligtas na kalsada bilang bahagi ng Safe City Initiative. Kabilang dito ang mahigpit na pagpapatupad ng curfew sa mga minor de edad. Ayon kay DILG Secretary Remulla, maaring hulihin at palalahanan ang mga lalabag dito.
meron na tayong enhanced curfew ordinances para sa mga 18 years old and below. Pag hindi kayo nag-aaral, hindi kayo nagtatrabaho, proof of employment, of proof of education, na nag-aaral kayo sa oras na yun, pauwi kayo, bawal na kayo sa kalye after 10 p.m. Umuwi na kayo sa mga bahay nyo. Okay. Yung mga rugby boys dyan, yung mga geng-geng dyan, yung mga sa kalye dyan, magtago na kayo, umuwi na kayo pag 10 o'clock, uhulihin namin kayo. Paigtingin din ang pagbabawal sa paglabas ng nakahubad sa mga pampublikong lugar. Babala ng ahensya, maaari itong maging sanhi ng reklamo at paglabag sa local ordinances kaya mahigpit itong babantayan. Kasama pa sa ipatutupad ang pagbabawal sa video okay. Ayan, maraming matutuwa dito. Pagbabawal sa video okay lampas alas 10 ng gabi upang maiwasan ng istorbo sa komunidad. Hinimok ang publiko na makipagtulungan at i-report sa mga otoridad ang mga lalabag upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, mahigpit nang ipatutupad ng Department of the Interior and Local Government ang pagbabawal naman sa pag-inom sa mga kalsada sa Metro Manila. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, kadalasan na nagiging sanhi ng away at sexual harassment ang inuman sa lansangan. Babala ng ahensya, huhulihin ang sinumang lalabag sa Anti-Public Intoxication Act at mga lokal na ordinansa. Bahagi ito ng Safe City Initiative upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng komunidad. Just to be clear, okay? Meron tayong Anti-Public Intoxication Act. Bawal na ang mag-inom sa kalye. Bawal na ang maglatag ng mga silya at ng mga lamesa sa mga kalye at mag-inuman. Doon na nagagaling, number 1, ang away, number 2, ang sexual harassment. Bawal na. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Hataw Balita ngayon. Iniutos ni DILG Secretary John Vic Remulla ang pagdaragdag ng mga pulis sa matataong lugar at paglalagay ng police presence sa mga eskwelahan sa Metro Manila. Ayon sa kalihim, target na magtalaga ng hindi bababa sa 2 pulis sa bawat paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante. Ito'y bilang pagpapaigting ng community relations ng PNP at para maramdaman ng publiko ang presensya ng pulisya. We will make the students feel safe. We will make the parents feel safe. Ayan ang trabaho ng pulis, ayan ang trabaho ng barangay. Kung wala pong pulis sa inyong eskwelahan, ay tumawag po kayo sa 911 at alertuhin nyo kami kung bakit wala doon at magdi-deploy kami kaagad. Okay? So, it is our social compact to make the school safer. 2 policemen, 1 policeman, and barangay officials will be there during school hours. Pinapaigting lang natin ang ating community relations as well as cooperation, participation of the stakeholders. We should be empowering them. Diba, sinabi ko nga, it is not enough that the police are there. They are seen, they are appreciated. Dapat nararamdaman sila. Hataw Balita ngayon. Maganda yung sinabi ni General, dapat nararamdaman. Very good. Oo, yung mga pulis sa mga eskwelahan. Hindi lang ikaw nakikita. Oo, diba? at maging sa mga matataong lugar, yung mga public places, na magdagdag ng presensya ng mga pulis. Bukod dun sa mga barangay officials, kasi nakikita din naman natin sila. So, lalo na ngayong nalalapit na pasukan. Yeah. Magandang initiative yan. At dapat siguro sa panig naman ng DepEd, ng mga eskwelahan, mai-orient naman yung mga estudyante. Papaano tayo dapat nating i-treat yung mga pulis? And then siguro makatutulong din kung halimbawa meron tayong mga concern
paano natin lalapitan ang mga pulis? Ano yung tamang pakikitungo o pagre-report sa mga pulis? Kaya magandang inisyatibo yan. Sana po ay maging tuloy-tuloy dahil makakatulong to para maprotektahan yung mga kabataan, lalo na po sila yung mga vulnerable, kumbaga madaling mabiktima nitong mga manloloko. Okay. So, meaning to say, yung binabanggit ni General Nartatis na it's not important only na visible kayo. Kailangan maramdaman. Yan. Hindi importante na na-appreciate tayo. Ayan. Kailangan maramdaman. Ang ganda nung sinabi niya, maramdaman. Ayan. Naririyan kayo pero dapat maramdaman namin. Ganda nun. Oy! May curfew sa mga minors. When was the last time na na-experience ko to? Na-experience ko na to yung curfew. So sa madaling salita, ako kasi okay lang sa akin. Sa akin yan alam mo kung bakit. Kasi syempre, laking probinsya ako Yung aking mindset mula pa noon, yung training ko sa bahay. Pagtungtong ng gabi, maggagabi. Pagkagat ng dilim. Pagkagat ng dilim, yan ganyan. Nasa loob ka na ng bahay. Yung panahon nyo. Panahon namin. Pero hanggang ngayon. Sorry. Anong oras ba yun? Kailangan yung pagka maglalaro ka, hindi ka abutin ng dilim. Tapos, kailangan yung abot ng pito ng tatay mo. Oo, kasi pag sumutsot na yan, kaya hindi ka pwedeng lumayo. Sumutsot, ganyan. Tatlo. Yung ngayon. Yung ngayon naman, hirap ngayon, di ba? Wala nang boses yung... Wala na yung boses naman. Hindi papansinin. Ito naman, yung mga unsupervised youth. Kasi yung mga bata naman na talagang maayos naman po yung pagpapalaki. Yung mga unsupervised youth, mahirap yun. Kasi sila yung mga punot dulo ng mga away sa kalsada, inuman, mga ganyan. Yung mga kasali sa gang. Yung mga tama ka po doon. So ito, crime deterrence ito. Actually, meron nang nagpapatupad niyan dito sa Caloocan. May mga barangay dito sa Caloocan, particular dyan sa Bagong Baryo, kasi pag naglilibot ako, may mga tutunog na alarma sa isang barangay. Tapos nung tinignan ko, alas 10 na. Tinanong ko yung taga roon, ano pong meron? Sabi niya, curfew yan. And that's very good. You know why? Meron silang parang tumutunog na sound system. Okay. Alarma. Oo. Kasi itong binabanggit na place nyo po, this is a crowded area. Diba Ay, pa? oo, grabe. Malaking lugar yan. Thickly populated itong lugar na ito. Kaya tama lang. I don't see any, I don't have any objection. I'm sure makakarinig din tayo ng mga objection dito. What if yung anak ko, inuutusan ko, wala kaming, isa lang yung anak ko na yon, o kaya dalawa yung anak ko, maghango sila ng isda, minor de edad. Huhulihin ba yon? Kasi nasa kalsada. I'm sure hindi po yun huhulihin. Pero pwedeng tingnan doon, minor de edad, pinagtatrabaho mo. Mayroon paglabag naman sa labor law. Ayan. Yung mga tipong ganon. Siguro sa puntong yan ay ma-identify na yan ng mga otoridad kung itong batang ito ay kasama ito doon sa mga gumagawa ng krimen. Ano kaya magiging setup niya? Yung kagaya ba nung time ng COVID na merong mga police na naka-standby doon sa pasukan at labasan o nung isang lugar? We don't Siguro, know so kailangan far. visible yung police. Tapos, katuwang nila yung mga barangay officials na magpapatupad. Pero sa atin, nakikita natin dito, before you execute this one, may announcement daw, yung DILG, pag-ibayuhin yung campaign, paano mo magagawa ito? Since we have this, yung mga barangay chairman, we can use the megaphone. This is a suggestion. Okay. Actually, oo, ganun ngayon. Dito I'm speaking of dito sa ilang area sa Caloocan na experience ko. Meron na silang public address system na nakapwesto sa bawat kanto. Na pag nag-announce doon sa barangay, maririnig mo. That's very good. That's Meron very ganung good. area. Oo, kasi Meron mga isang ganung pindutan barangay. mo lang yan marami nang makakarinig. Kayo ay nire-remind namin dahil effective ganito, mayroon tayong curfew. Yung mga edad na ganito ay dapat wala na kayo sa kalsada or else huhulihin kayo. Tama. Pag nahuli sila, syempre yung mga bata, minsan, mag-ready tayo saan natin ilalagay yan. Di ba? Mainit ang panahon. Okay. After na mahuli mo sila, anong gagawin mo? Ito turn over mo dun sa mga magulang. Kung itong mga batang ito unsupervised ng kanilang mga magulang at walang masyadong matirahan, saan natin dadalhin yan?
Hindi naman sila pwedeng ikulong. Ay, hindi sila pwedeng ikulong. Siguro nakahanda din yan yung Department of Interior and Local Government. And cooperation siguro ng Department, I'm just assuming, dahil alam naman natin yung patakaran dyan, it's the Department of Social Welfare and Development. In case na walang aako ng mga magulang. Mga minor, ang kadalasan ginagawa niya, pinatatawag yung magulang. That's correct. Kung wala yung magulang mo, kaya ikaw ay malaya kang nakakalibot kung saan mo gusto kasi walang nagsusupervise ng mga magulang. Kasama ba dyan yung tinatawag ng mga batang hamog na sila yung lalo niya sa mga ilang kalsada na pagka tumigil yung sa traffic lights sila na yung bibilis para mga gagamba. Kung ano pwedeng hablutin sa mga truck na nakaparada. Alam mo na notice ko yan sa mga trucks diyan sa may market diyan sa may Taguig if I'm not mistaken. Nakakita ko mismo ng ganyan parang mga gagamba bilis umakit ang truck. Yan. Tapos kung ano makahablot nila, hahagis doon sa isa. I think that's very good. Sa akin ito, yung curfew sa mga minors, malaking bagay ito para doon sa public safety and crime deterrence. Kaya magandang initiative yung mga bagay na yan. Kasama din yung, sabi ko kanina, maraming matutuwa Kasi meron talaga, one to sawa pag nag-video okay. Gano'n ba inaabot? Naku, hanggang madaling araw pagkagaling ka ng trabaho maghapon, ang gusto mo matulog, di ba? Tapos kung kailan ka natutulog talaga namang, sige yung... Very Filipino daw. Kaya lang... Nakaka-istorbo talaga. Nakaka-istorbo. Kaya maganda yun, sabi, hanggang alas 10 na lang. Mga hindi na pwede yung only video okay. Tapos, yung mga nagiinuman din sa kalsada, bawal na. Kino-close pa nila yung road, yung kalsada. Masikip na nga yung kalsada. Totoo yan. May mga gumagawa niyan. Talagang sinasara nila yung... Hindi kasi main road mga maliliit na nagpaalam street. naman po kami. Kap. Pinayagan naman po kami. Hindi na pwede. Hindi na pwede. Kaya ang isang aabangan din dyan is sino naman yung magka-counter-check kung naipatutupad ito? Well, when it comes to counter-checking, siguro makikita naman yan ng madla. Kung halimbawa, mayroon hindi nakakapagpatupad yan, isang ngayon, yung social media ay buhay na buhay. Saka yung 911. Yung 911. So, pwede nilang i-report ng ating mga kababayan sa DILG. Halimbawa, yung kapitan dyan ay mukhang walang ginagawa at marami ka pa nakikita ng ganyan. Sa kabila ng kautusan niya ng Department of Interior and Local Government, parang baliwala. Kanina, may sinasabi yung DILG Secretary, immediately they can call the 911. Ang isang tanong pa dyan, excuse ba pag may okasyon sa isang lugar? Ay, wala naman sinabi doon. Kung may okasyon, libre kasi ka. pagka may okasyon, halimbawa dito sa isang lugar, sa isang barangay, ay kanilang pista o merong ganitong gathering, yun ba ay excuse para sila ay makapag-video okay to sawa? Wala naman sinasabing ganyan. Pero if I'm not mistaken, even before, mayroon na tayong mga ordinansang katulad niyan. Pero, pinaigting lang based sa experience, hindi po yun nasusunod. Na-implement ang gusto. Naalala ko yun. Video okay yun, dun sa labas ba ng kalsada o sa loob din ng bahay? Pero kahit nasa loob. Ngayon kasi halo yung nilalabas na sa kalsada yung mga mga portable na speaker Meron pa nga halos malaki pa sa akin yung speaker na pinagpatong-patong. Talaga namang hindi naman pwede dumadagundong yung pag nag-video okay, talagang kasama ka kahit ayaw mo. That's correct. So, ibig sabihin, may binabanggit daw pala, exception kapag may official pag may official celebration ay exemption. How are you going to define official celebration? Yun ang tanong. Anong definition sa official celebration? Kung official celebration something to do with government activities or what? Mga pista. Deklarado na mga holiday. Maaaring gano'n ang sinasabi dyan. So, we are just assuming, ina-assume po namin yan. Siguro, sa mga susunod na araw, ma-clarify natin, what is that official? Pero sa isang punto, napakagandang initiative niyan kung matutupad. Maraming matutulungan, lalo na po yung mga nangangamba sa kanilang kalusugan, hindi makatulog ng maayos. And of course, it's about safety. Yes. Lalo na yung mga umuwi ng halangan ng oras dahil sa trabaho. Above all, ano yung tinatarget nito? Para magkaroon ng katahimikan. Tama yun. Maayos yung peace and order sa ating lugar. Ayan. Parang marami kasi napapaulat nitong mga nakakaraan, yung mga riot ng mga kabataan. Nagbabatuhan sila,
di ba? Nagbabato ng bote. Na-experience din ako niyan. Molotov bomb, mga things like that. Okay. So, okay po yan. And I understand, ito ay mayroon na tayong mga batas nito, may mga ordinansya na tayo dito. Pinaigting lang ito ngayon. Pagpapatupad. Pagpapatupad ito, pinaigting, sabi nga ni General Nartatis, dapat maramdaman. Ayan, abangan po namin yan at sana nga po, harinawa, maramdaman ng ating mga kababayan ang magandang initiative na yan ng ating DILG at PNP. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, nakipagbulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si Department of Finance Secretary Frederick Go sa Mitsubishi Motors Corporation sa Malacanang kahapon April 6. Plano ng Mitsubishi Motors na magtatag ng dedicated hybrid electric vehicle manufacturing capability sa kanilang planta sa Santa Rosa, Laguna sa pamamagitan ng Mitsubishi Motors Philippines Corporation. Pabibilisin nito ang localization ng advanced hybrid vehicle production para sa cleaner transport at higher value manufacturing. Sa pamamagitan ng lokal na produksyon ng hybrid electric vehicle, mababawasan ng bansa ang urban emission at pagdepende sa pag-import ng langis. Hataw Balita ngayon. Good news para sa mga pasahero ng LRT2. Magkakaloob ng libreng sakay para sa lahat ng mga pasahero. Ang LRT2 sa darating na April 9, araw ng Huwebes. Ito ay bilang bahagi ng komemorasyon ng Araw ng Kagitingan, sakripisyo ng ating mga bayani, nag-aalay ng kanilang buhay para sa kalayaan ng ating bansa. Iiral ang libreng sakay sa LRT2 ng alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ngayon din, ng alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Hataw Balita ngayon. Matatapos na ang Phase 1 ng EDSA Rehabilitation mula sa may area ng Rojas Boulevard hanggang Orense Street sa Makati City. Ayon po sa Department of Public Works and Highways, ito ay 2 buwan na mas maaga bago ang itinakdang komplisyon ng konstruksyon nito. Sa ngayon ay patuloy ang isinasagawa ang sidewalk improvement sa may bahagi ng Estrella hanggang Buendia sa Makati City. Samantala, ayon kay Secretary Beans Dizon, sunod ng gagawin ang Phase 2 ng EDSA Rehabilitation na magsisimula sa may Orense Street hanggang sa Monumento, Caloocan City. Hataw Balita ngayon. Tututukan ng Philippine National Police sa mga iligal na gawain ng mga taxi driver tulad ng pangungontrata at overcharging. Inatasan na ng PNP ang mga tauhan nito na paigtingin ang presensya sa transport hubs at agarang aksyonan ang reklamo ng mga pasahero. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., dapat maging proactive ang mga pulis laban sa ganitong pananamantala. Kasunod ito ng viral na insidente ng umano'y panlalamang sa isang dayuhang turista sa Cebu. Hataw Balita ngayon. Nagpadala na ng subpoena ang House Justice Committee kay Ramil Madriaga upang humarap ito sa susunod na pagdinig ng komite. Si Madriaga ay tinuturing na mahalagang testigo ng mga complainant para sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, tiniyak naman ni Ombudsman Crispin Remulla ang pagsusumite ng sa House panel ng Statements of Assets, Liabilities and Net Worth ng Vice Presidente. May umahataw na balita si Rosalie Cos. Naipadala na ng House Justice Committee ang subpoena kay Ramil Madriaga, isa sa itinuturing na mahalagang testigo ng complainant sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin nito, pinaharap sa pagdinig si Madriaga na isang detainee ng Bureau of Jail Management and Penology sa kasong kidnapping. Nagpakilalang dating bagman si Madriaga ng Vice Presidente na nag-utos umano sa kanyang mag-deliver ng malalaking halaga ng salapi sa iba't ibang tao. Bukod dito, pinasusumite rin kay Madriaga ang original copy ng affidavit nitong may petsang November 29, 2025 at iba pang hawak nitong ebidensya. Samantala, nakahandang sumunod si Ombudsman Crispin Remulla sa kautusan ng House Justice Panel na pagsusumite ng Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Duterte.
Ito ay matapos siyang padalhan ng sabina ng House Justice Panel. Pinaharap din si Ombudsman Remulla sa pagdinig ng House Panel sa dalawang reklamong impeachment. Pinasusumite ang SAL-ENS ni VP Duterte mula 2007 hanggang 2013, 2016 hanggang 2022 at 2022 hanggang 2025. Kaugnay ito ng aligasyong hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang Pangulo. Na magko-comply kami. Basta katungkulin namin, magko-comply kami. Sa April 14, nakatakda ang susunod na pagdinig ng House Justice Committee. Rosa Licoz, humahataw sa balita ngayon. May babala si Ombudsman Crispin Remulla sa House Secretary General ng Kamara kung hindi ilalabas ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga kongresistang kanilang iniimbestigahan. Ayon sa Ombudsman, maaari niyang suspindihin ang Secretary General kung hindi makikipagtulungan sa kanila. May humahataw na balita si Ivan Alvarez. Sususpindihin sa pwesto. Yan ang babala ni Ombudsman Crispin Remulla kay House of Representatives Secretary General Sheloy Garafil kasunod ng pagsasawalang bahala umano nito sa mga hinihinging Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Office of the Ombudsman mula sa Kamara. Ayon kay Remulla, nagpadala sila ng subpoena para makakuha ng kopya ng SALN ni Sofronio Gabunada, Deputy Secretary General ng House of Representatives. Kailangan anya ito para sa mga inihahanda nilang kaso laban sa mga sangkot sa flood control scandal. Ngunit ayaw umanong tanggapin ng security ang ipinadala nilang subpoena. Public notice lang po. Susunod na gawin po sa amin to ng Kongreso, I will cite the Secretary General in contempt. At hindi ko may papayag na baliwalain nila ang Office of the Ombudsman. Giit pa ng Ombudsman, matagal nang umiiwas ang SecGen sa mga ganitong responsibilidad at hanggang ngayon ay wala pa silang natatanggap na SALN ng mga kongresista na dati pa nilang hinihingi. Isang linggo ang ibinigay na palugit ni Remulla kay Garafil para maisumite ang mga dokumento sa kanilang tanggapan. At ito, fair warning na naman sa Secretary General na hindi po kami papayag at sa linggong ito, pag hindi namin nakuha yung mga SALN na una namin hiningi, ay sususpindihin ko po siya mula sa posisyon. Magkasubukan na po ang ating legal system kung ito po ang kinakailangan. Samantala ngayong araw, inaasahang ilalabas ng Ombudsman ang subpoena para hingin ang kopya ng SALN ng lahat ng mga kongresista simula noong nakaraang 10 taon o kung gaano katagal na sila sa serbisyo. Kabilang na rin ang SALN ng Secretary General at Deputy Secretary Generals simula noong nakaraang 10 taon. At sana, huwag silang magkakamaling huminti sapagkat hindi po kami papayag na hindi sila mag-comply sa aming kautusan. Sa pahayag naman na inilabas ni Garafil, sinabi nito na malaki ang kanilang paggalang sa mandato ng Ombudsman. Wala anyang intensyon ang Office of the Secretary General na magpakita ng kawalang galang o pag-iwas sa pagtugon sa mga hinihingi ng Ombudsman mula sa kanila. Dagdag pa nito, ang lahat ng opisyal na komunikasyon sa kanilang tanggapan ay kanilang aasikasuhin ng naaayon sa mga tuntunin at may paggalang sa institusyon. Evan Alvarez, humahataw sa balita ngayon. Isasagawa ngayong araw ng Korte Suprema ang oral arguments patungkol sa mga petisyon laban sa General Appropriations Act o GAA na ipinasa ng Marcos Administration mula noong 2024, 2025 at nitong 2026. May humahataw na balita si Dante Amento. Sisimula na mamayang alas 9:30 ng umaga ng Korte Suprema ang oral arguments sa mga petisyon kontra sa General Appropriations Act o GAA ng Administrasyong Marcos. Partikular na dito ang naipasang GAA noong 2024, 2025 at 2026. Sa halip na sa Baguio City, gagawin na ito sa Supreme Court and Bank Session sa Maynila. Sa ginawang preliminary conference noong February 4, ilang malalaking issue ang napagkasunduan at tatalakayin. Kabilang na dito ay kung dapat bang pagbigyan ang hinihinging injunctive relief tulad ng Temporary Restraining Order o TRO na nakapaloob sa inihaing petisyon ni na Representatives Laila de Lima at Egay Irice. Ayon kay Congressman Irice, dadalo sila sa oral arguments
at umaasa silang maipresenta ang kanilang panig kabilang na ang masamang epekto ng unprogrammed appropriations sa 2026 GAA. Partikular na kinukwestiyon ng dalawang mambabatas ang legalidad ng unprogrammed appropriation sa 2026 GAA at nais nilang mapigilan ang pagpapatupad nito. Sa oral arguments ay unang bibigyan ng 30 minuto ang mga petitioner na ilahad ang kanilang mga argumento. Pagkatapos ang respondents o ang gobyerno ay may kalahating oras din. Susunod naman ang interpellation o pagtatanong ng mga maestrado ng Korte Suprema sa magkabilang panig kung saan hindi magiging limitado ang oras ng diskusyon. Dante Amento, humahataw sa Balita Ngayon. Desididong wakasan ng Department of the Interior and Local Government ang umano'y organized crime sa loob ng Bureau of Fire Protection. Ayon sa kalihim, sawang-sawa na siya sa natatanggap na reklamo kaugnay sa katiwalian ng ilang opisyal at tauhan ng kagawaran. Si Leia Ilagan, humahataw. Naniniwala si Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na mayroong organized crime group sa Bureau of Fire Protection o BFP. Ito'y dahil sa patuloy pa rin aniya ang katiwalian sa ilang tauhan ng kawanihan. There is only one organized crime group in the entire Philippines. Ayan, nasa loob ng BFP. Hindi lahat ng BFP pero nasa loob ng BFP. Ayon sa kalihim, organisado ang katiwalian dahil alam ito ng ilang mga tauhan at opisyal. Organized crime bakit? From admission to inspector to firefighting to procurement, iisa ang toka. Lahat yan alam ko anong ginagawa. I'm gonna put an end to this. Tigil na yan. Sinabi pa ng kalihim na sa kabila ng ginawa niyang paglilinis sa hanay ng mga bombero, hindi pa rin nadadala ang ilan sa mga ito. Kinasuhan ko na ang chief ng lahat ng chief ng fire at 45 others para sa kalokohan. Kinasuhan na. Pero yung mga fire inspectors ayaw pa rin tumigil. I received 10 complaints since na-relieve ko yung fire chief natin. Hindi pa rin sila tumitigil. Sawang-sawa na ako sa kanila. They are out. Nagagawa pa rin aniya ng ilan ang anomalya kahit nakasuot na ng body-worn camera. Oo, naka-bodycam sila. Pero hulaan nyo saan ang transaksyon. Sa telepono. Hindi pa rin tumigil. Dahil sa umano'y katiwalian, nauna nang sinampahan ng kalihim ng kaso ang dating hepe ng BFP at sinuspinde ang mga safety fire inspectors sa Metro Manila. Leia Ilagan, humahataw sa Balita Ngayon. Samantala, nagbabala ang National Bureau of Investigation o NBI laban sa lumalaganap na scam na gumagamit ng pekeng non-government organization o NGO at sponsorship solicitations. Ayon sa NBI, nagpapanggap ang mga sindikato bilang opisyal ng gobyerno o kilalang personalidad upang makahingi ng donasyon. Ginagamit din ang caller ID spoofing kung saan nagmumukhang lihitimo ang numero ng tumatawag o nagme-message. Kabilang sa palatandaan ng scam ang biglaang paghingi ng donasyon, pagmamadali sa pagbabayad at paggamit ng personal na account. Pinayuhan ng NBI ang publiko na beripikahin muna ang anumang solicitation sa opisyal na channels bago magbigay ng pera. Hinimok din ang mga biktima na agad i-report ang insidente sa NBI Cybercrime Division upang mapanagot ang mga sangkot. Hataw Balita Ngayon. Sinimula na sa Fort Ramon Magsaysay sa Nueva Ecija ang unang bahagi ng taunang Army-to-Army exercise ng Pwersa ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa. May humahataw na balita si Danny Munar. Sa pangunguna ng matataas na opisyal ng Philippine Army, nagpasimula na kahapon ang 2026 Salaknib exercise na idinao sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Layunin ng Salaknib exercise na subukin at palakasin ang interoperability at kahandaan ng mga hukbong sandatahan sa harap ng iba't ibang banta kabilang ang panlabas na depensa at mga kalamidad. Kabilang din sa mga isasagawang aktibidad ang mga live fire exercise na layong paigtingin ang kakayahan ng mga sundalo sa aktual na sitwasyon. Ngayong taon mas malawak ang magiging sakop ng mga pagsasanay kung saan nakapaloob din ang Maritime Territorial Defense, Humanitarian Assistance and Disaster Response gayon din sa amphibious at combined armed operation.
Isasagawa ang pagsasanay sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon, kabilang na ang mga lugar ng Nueva Ecija, Pangasinan at La Union. Ayon sa pamunuan ng 7th Infantry Division, umaabot sa 4,990 na tropa mula sa Allied Forces kabilang ang Philippine Army, United States Army, Japan Ground Self-Defense Force at Australian Defense Force ang lalahok sa unang phase ng pagsasanay na tatagal hanggang April 19. Samantala, nasa 7,130 namang mga kawal naman ang inaasahang sasabak sa ikalawang phase ng pagsasanay na gaganapin mula sa buwan ng Mayo hanggang sa Hunyo. Para ito sa ating Army, para po sa ating seguridad ng Pilipinas. Dito po masasanay yung kakayahan ng ating mga kawal. Matagal na po nakababad yung ating mga kawal sa internal security operations. Through sa Laknib, masasanay po tayo sa ibang klase naman na gera. Sa mga potential na gera sa natin. Magtatangkang sumurakan yung civilian. So, the presence of the Americans, Japanese, Australians, and other counterparts of the Habang nasa 7,800 na tropa mula sa Pilipinas, United States, Japan, New Zealand at Australia ang inaasahang makikibahagi sa iba't ibang combat at field training activities. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Tiniyak ng Malacanang na nasa mabuting kalagayan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng kumakalat na espekulasyon tungkol sa kanyang kalusugan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang basihan ang kumakalat na impormasyon sa social media at hindi dapat ito basta paniwalaan. Nauna nang napaulat na nakaranas siya ng diverticulitis noong Enero, ngunit agad din siyang naka-recover. Binigyan diin ng Malacanang na patuloy na ginagampanan ng Pangulo ang kanyang tungkulin sa kabila ng kumakalat na fake news. Tayo naman po ay mainstream media. Siguro mas mangingibabaw dapat ang mainstream media kaysa sa mga SOCMED na walang basihan. So wag po tayo masyado maniwala, ang dami-dami pong fake news. Pati po ako ay binibiktima ng fake news. Regional News. Wala naitalang matinding pinsala ang bayan ng Bogo sa Cebu matapos na tumama kahapon ang magnitude 5.4 na lindol. Ilang mga residente ang nagbahagi sa social media ng mga larawan at video ng naranasang malakas na pagyanig sa kasagsagan ng lindol kahapon. May umahataw na balita si Alan Manansala. Dakong alas 3:41 ng hapon kahapon, April 6, nang tumama ang magnitude 5.4 na lindol sa bayan ng Bogo City sa Cebu. Ang malakas na pagyanig, nakuna ng video ng ilang mga residente doon na kanilang ibinahagi sa social media. Sa CCTV video na na-share ng isang gadget store na ito, makikita ang biglaang pagtatakbuhan ng mga bantay ng tindahan nang maramdaman ang lindol. Sa lakas ng pagyanig, kita sa video na naglaglagan ang mga nakasabit na cellphone case na kanilang itinitinda. Nataranta rin kahapon ang mga mag-aaral ng Cebu Roosevelt Memorial Colleges nang maramdaman ang malakas na pagyanig. Nagkukumahog ang mga ito na makalabas ng classroom upang mag-evacuate sa ligtas na lugar. Sa isa pang video na in-upload naman ni Aaron Suson, maririnig ang malakas na kalabog na tila may mga naglaglagang gamit. Nagbagsakan rin ang mga paninda at may mga natumbang stante sa isang convenience store na ito sa Bogo City sa lakas ng lindol. Habang dali-dali rin na naglabasan ang mga pasyente sa Cebu Provincial Hospital sa siyudad nang maramdaman ang malakas na pagyanig. Sa post na ibinahagi kagabi ng Cebu People's Action Center na nakunan bandang alas 8 kagabi, makikita na in-evacuate muna sa labas ng ospital ang mga pasyente habang nagsasagawa ng structural assessment sa gusali. Tiniyak naman ng pamunuan ng ospital na inaasikaso ng maayos ng mga doktor at nurse ang mga pasyente sa kabila ng kanilang sitwasyon.
Ayon sa pamunuan ng Bugo City Local Government, bagaman may ilang mga nasaktan dahil sa nangyaring lindol, wala namang naitalang matinding na pinsala sa mga ito. Pinayuhan ng publiko na manatiling kalmado at mapagmatyag at gawin ang ibayong pag-iingat, lalo't inaasahan pa rin ang mga aftershock. Alan Manansala, kumahataw sa balita ngayon. Nakuna ng Mayon Volcano Observatory ang close-up footage ng maikling lava fountaining ng 6:02 p.m. at minor strombolian activity ng 7:07 p.m. April 6 sa Summit Crater. Nagpapalitan ng incandescent lava flows, pyroclastic density currents o uson at rock falls. Nananatili pa rin nasa alert level 3 ang Mount Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-km permanent danger zone. Hataw Balita ngayon! Gang 400,000 ang nakaimbak na palay sa 7 warehouse ng National Food Authority o NFA sa Bulacan. Nasa 24 pesos na rin ang presyo ng per kilo nito. Sa kabila ng umiiral na energy crisis, tiniyak ng NFA na may sapat silang stock para sa supply ng 20 pesos per kilo na bigas para sa mga taga Bulacan at Pampanga. May humahataw na balita si Nestor Torres. Malaking dagok sa hanap buhay ng mga magsasaka sa Bulacan at Pampanga ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Apektado nito ang pagtatanim at pagdideliver ng palay ng mga magsasaka patungo sa mga miller. Upang maibsan ang epekto nito, nagdagdag ng 3 piso kada kilo sa presyo ng palay ang National Food Authority sa Bulacan. Mula sa dating 21 pesos, ngayon ay 24 pesos na kada kilo nito. Ayon kay NFA Provincial Director Rona Talents, ito ay paraan upang ibsan ang bigat ng pasanin ng mga magsasaka. Kung tataas din ng crudo, sir, syempre, ang binabackupan natin, ang sinusuportahan natin doon, sir, yung magsasaka. So, mas malaki yung gastos nila. Tulong na rin, sir, ng NFA yung itaas yung presyo ng palay para pag binili namin yung palay nila, sir, mataas naman ng konti yung presyo. Sa kabila ng malawak na oil crisis, tiniyak ng NFA na may sapat na buffer stock ng palay sa probinsya. Hindi naman, sir, kasi yan, sir, ay ginawa natin para rin po sa mga magsasaka. So, tinaas natin, sir, yung presyo para na rin maging competitive yung presyo ng NFA against po doon sa merkado na ngayon ay 26. Samantala, pagdating naman sa bentahan ng NFA rice na 20 pesos na bigas ng Pangulo, as of September 2025 hanggang April 1, 2026, umabot na sa 16,000 kaban ng bigas ang kanilang naibenta. Kabilang sa mga nakinabang sa programang ito, ang mga magsasaka, senior citizens, person with disabilities o PWDs, 4-piece beneficiaries at mga tsuper ng jeep at tricycle. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Pansamantalang ipinagbabawal ng Philippine Coast Guard ang paglalayag o pagbabawal ng paglalayag ng MV Our Lady of Fatima 3 matapos itong sumadsad sa Lubang Oriental, Mindoro. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, nakipag-ugnayan na sila sa Maritime Industry Authority upang suspindihin ang Certificate of Public Convenience ng barko. Sinabi ng PCG na kailangang masuri muna ang seaworthiness ng barko bago ito payagang muling bumiyahe. Po ay protocol. No? Kung halimbawa ang isang barko ay magkaroon ng aberya, we have to double check and assess the seaworthiness of the vessel before we grant them a clearance to depart po. Sa inisyal na investigasyon, lumabas na sumadsad ang barko dahil sa low tide habang nasa batuhang bahagi ng karagatan. Wala namang naitalang oil spill at ligtas ang lahat ng 162 pasahero at 8 crew na sakay nito. Hataw Balita ngayon!
Natagpuang buhay ang dalawang lalaki na naiulat na nawawala noong April 5, 2026 matapos magkayak sa karagatang sakop ng Barangay Gabas sa Baybay, Leyte. Ayon sa Baybay Emergency Response Unit o BERU, natagpuan ang dalawa na kinilala sa pangalang John at Nico malapit sa Agta Beach sa Barangay Kilim pasado 1:07 ng madaling araw kahapon April 6. Agad silang dinala sa Immaculate Conception Hospital upang mabigyan ng atensyong medikal at masubaybayan ang kanilang kalagayang pangkalusugan. Nagpasalamat naman ang BERU sa mga tumulong sa search and rescue operation, kabilang mga tauhan ng Philippine Coast Guard na nakibahagi sa paghahanap sa dalawa. Weather News. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes, April 7, 2026. Panoorin natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Tuesday, April 7, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan ang ridge ng high pressure area ay nag-extend over northern at central Luzon. So yung areas kung saan nag-extend yung ridge ng high pressure area ay mas mababa yung tsansa ng mga thunderstorm. Sa kasalukuyan, wala rin naman tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, simulan natin sa Luzon. Sa Metro Manila, sa may Central Luzon, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, pati na rin sa may Cagayan Valley, inaasahan nga natin yung partly cloudy to cloudy skies. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies pero may mga tsansa ng mga localized thunderstorm. Inaasahan nga natin in the next 2 to 3 days, magpapatuloy yung ganitong klaseng panahon pero posibleng mas kumonte yung areas affected by the reach of high pressure area sa mga susunod na araw. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 24 to 34 degrees Celsius. 16 to 25 degrees Celsius sa may Baguio, 24 to 32 degrees Celsius sa may Lawag, at 24 to 35 degrees Celsius naman sa may Tugigaraw. Agwat ng temperatura sa Tagaytay ay 21 to 32 degrees Celsius at 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat naman ng temperatura sa Puerto Princesa ay 24 to 33 degrees Celsius, ganun din naman sa may Kalayaan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin patuloy pa nga rin ang fair weather condition pero may mga tsansa pa rin ng mga thunderstorms pagdating ng hapon. At inaasahan natin in the next 3 to 5 days, posible magpatuloy ang ganitong klaseng panahon. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Cebu at Iloilo ay 26 to 32 degrees Celsius. 25 to 32 degrees Celsius naman sa Tacloban at Cagayan. 24 to 34 degrees Celsius sa may Zamboanga at 25 to 34 degrees Celsius naman sa may Davao. Update naman muna sa heat index kahapon. Naitala ang 38 to 39 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila at ang pinakamataas ating bansa na nai-record kahapon ay sa may Alabat, Quezon kung saan umabot na nga sa danger category 43 degrees Celsius. Ngayong araw naman sa Metro Manila inaasahan ng 38 to 39 degrees Celsius na heat index at ang pinakamataas ngayong araw na inaasahan na nasa danger category pa rin ay 42 degrees Celsius sa may San Jose, Occidental Mindoro at sa may Dumangas, Iloilo. Wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong dagat baybayin ng ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:48 ng umaga at lulubog ng 6:09 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like ang aming X at Facebook account, DOSC-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Miss Veronica Torres. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita ngayon. Kaya ingat po kayo, napanood natin, 2 lugar pala yung
sa bansa ngayon, yung posibleng makaranas ng sinasabing danger level ng heat index. Yan po ay sa San Jose, Occidental Mindoro at Dumangas o Dumangas, Iloilo. Dumangas na. Opo, Iloilo. Sobrang init naman talaga ngayon. Ay talaga naman kagabi, ang tulog ko ay dapat 8 to 8:30. Alam ko, sa sobrang init, almost 10 na Masarap matulog pagka maliligo ka muna. Kailangan maligo ka para pag wala kang aircon para ma-refresh ka talaga. Pero yung mga namamasada ngayon, kasi kagaya nung nakaraang linggo lang, sinubukan ko mag motorcycle taxi. Pagdating ko dun sa pinuntahan ko, aircon. Sumakit ang ulo. Ay talaga naman po. Galing ka pala pag galing ka sa sobrang init, kahit naka-helmet ka, tapos pagdating mo aircon papasukin mo, ayun, trigger ang migraine ko. Sakit. Opo, ayan. Sa ulo. Lalo na yung mayroon mga sakit, may mga comorbidities ng mga kababayan natin. Kaingat lamang dahil mahirap ito yung mga hypertensive. Yan. Oo, kaya dapat iwasan hangga't maaari yung pagbababad dun sa initang araw. At kung di maiwasan, ay magsuot ng sinasabi nga na mas mga light colors para hindi masyadong mainit yung maramdaman, magdala ng mga payong at laging uminom ng sapat na tubig. Yeah. Ako naman hindi ako takot sa init palibasa probinsyana. Pero sinubukan ako nung Sabado. Maniwala ka? I think Sunday, 2:00. Talagang kainitan pa noon. Umatake yung asthma ko. Healthy yata pagka hanggang 10:00 ba ng umaga? Sabi nila hanggang 4 hindi pwede. 9 hanggang 4. At this point, hindi ka dapat. Matindi yung init na mahapdi sa balat. Okay, mahapdi sa balat. Completely, wala ka muna sa kalsada. Dapat muna sa mga malililim na mga lugar. Tama ba yung sa Tagalog ko? Malililim? Malililim na lugar. Ayan, yun po. Mga shade. Kaya yung mga kababayan natin dyan sa Occidental Mindoro at saka sa Dumangas, Iloilo. Gandang umaga po sa inyo. Kaingat lamang po kayo. Oo. Sa pagpapatuloy ng umiinit na labanan sa UNTV Volleyball League Season 4, nanatiling matatag sa team standing ang PhilHealth Health Insurers at BFP Lady Firefighters. Samantala, nagpamalas naman ang matinding reverse sweep ang NHA Home Masters matapos talunin ng DFA Emissaries sa kanilang naging laro noong Miyerkules. May umahataw na balita si Mia Alonso. Matinding aksyon, intense rallies at dominasyon sa court ang naging tapatan noong Miyerkules sa naging laro sa UNTV Volleyball League. Sa first set, agad na ipinakita ng PhilHealth Health Insurers ang kanilang dominasyon kontra MMDA Lady Spikers. Naging mabilis at epektibo ang kanilang mga atake, depensa at opensiba na nagbigay ng maagang momentum sa game. Tuloy-tuloy ang kontrol ng koponan sa court at halos hindi na nabigyan ng pagkakataon ang MMDA na makabawi. Tuluyan nilang naisara ang laban sa isang malinis na 3-0 sweep sa score na 25-11, 25-9 at 25-16 na nagpatibay sa kanilang posisyon sa team standings. Itinanghal na best player of the game si Criselda Rondina mula sa kanyang 12 attacks at isang service ace na nagresulta sa score na 13 points. Kami, nire-respeto namin bawat team. Lahat ng preparations, every team magkakaiba yan. So, hindi namin siya tinitake as an easy win kasi still, MMDA is a team and they are preparing for this tournament. So, pinagandaan din namin talaga sila. Intense naman ang naging tapatan sa pagitan ng NHA Home Masters kontra DFA Emissaries. Nakuha ng DFA Emissaries ang una at ikalawang sets sa score at 25-19 at 25-22. Naging dikit ang puntos ng dalawang kupulan, subalit nagpakita ng dominasyon ng DFA at handa na sana para sa isang sweep na pagkapanalo, subalit uminit ang performance sa court ng NHA at nagmistulang turning table nang makuha ng kupunan ang third set sa score at 25-19. Sa ika-4 na set, kontrolado na ng NHA ang daloy ng laro. Bagamat nagpakita ng tibay ang DFA, hindi na sila nakasabay pa sa ritmo ng NHA at muli nang naipanalo ang set sa score na 25-14 na naghatid sa laban sa deciding fifth set. Sa huling set,
Naipakita ng NHA ang buong dedikasyon at focus na manalo. Matindi ang palitan ng bola at habulan ng puntos, subalit tuloy-tuloy ang kontrol ng NHA at tuluyan nilang naisara ang laro sa isang memorable reverse sweep na 15-6. Tinanghal namang best player of the game si Angelica Nidoy mula sa kanyang 25 attacks, 1 block na nagresulta sa score na 26 points. Unpredictable din kasi yung ginagalaw ng mga girls sa laro. Unlike like nung naglaro kami sa Comelec, hindi naman ganyan. Talagang from the start pa lang bumanat na kagad sila. But this time kasi parang diesel natulog or ano, hindi ko alam. Ayun nga, the term, natulog na naman. Natulog din, nabuhay. Yun. Yun sumunod naman sila sa instructions, kaya nakuha natin yung game. Sa third game, agad namang humataw sa volleyball court ang Pag-ibig Fund Lady Smashers at dinumina ang BFP Lady Firefighters sa unang set sa score na 25-23. Subalit nagsimula namang bumawi ang BFP. Mas naging organisado at kontrolado na ang kanilang mga naging pag-atake at binawi ang kanilang momentum sa laro. Nakuha ng BFP ang second set sa score na 25-17. Sa third at fourth set, tuloy-tuloy na ang pagkontrol ng BFP sa laro at hindi na muling binitawan pa ang kanilang momentum para pasingitin pa ang Pag-ibig Fund. Tinuldukan na ng BFP ang laban sa score na 25-15 at 25-14 at muling pinatunayan ang kanilang pagiging undefeated sa team standing. Muling tinanghal na best player of the game si Gang Abellana mula sa kanyang 16 attacks, 2 blocks na nagresulta sa score na 18 points. Ang plano po talaga is wag natin i-underestimate yung kalaban. Which is nakita namin nung una, kaya mababa yung intensity, hindi namin alam kung ano bang mindset na meron sila. So ibig sabihin, sinabihan ulit namin sila, pinaalala namin sa kanila na hindi tayo pwede magkampante kasi nasa elimination spot. Kaya naman patuloy na abangan ang diskarte ng depensa at opensiba ng mga koponan sa pagpapatuloy ng labanan sa UVL Season 4. Abangan sa April 8 ang muling pagsabak ng bawat ahensya ng pamahalaan sa tag-isa ng galing sa volleyball. Sa unang match, magtatagpo ang AFP Lady Gunner kontra PhilHealth Health Insurers sa ganap na alas 12 ng tanghali at susundan ito ng paghaharap ng NHA Home Masters kontra DENR Lawin Spikers ng alas 2 ng hapon. Tutukan ang paghaharap ng mga kupunan sa nag-iisang liga ng public servants. Abangan ang exciting volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Win in sports, win for charity. Mia Alonso, humahataw sa balita ngayon. Bago po tayo magpaalam, narito muna ang mga balitang dapat abangan mamaya. Mga aabangang balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. makikipagpulong sa Development Budget Coordination Committee at Uplift Committee upang pag-usapan ang tungkol sa posibleng suspension sa pagbabawas sa fuel excise tax. Hataw Balita ngayon. Department of Energy muling magsasagawa ng press conference mamaya para magbigay ng update sa presyo at supply ng langis sa bansa. Hataw Balita ngayon. Update sa ipinasusumiteng kopya ng SALN ng mga kongresista na hinihingi ng ombudsman. Abangan. Hataw Balita ngayon. At development ng labanan sa pagitan ng US, Israel at Iran tutukan. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 19, talatang 14 na nagsasabi, maging kalugod-lugod nawa ang mga salita ng aking bibig at ang pagbubulay ng aking puso sa iyong paningin, O Panginoon, na aking malaking bato at aking manunubos. Yan po mga umahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ikapito sa buwan ng Abril 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan ng lahat ng buo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman si Bernard Dadis.
Good morning muna ako kay Brad Fred Cabanilla and Sis Elite. Magandang umaga po. Thank you very much, Joanne Nano, ang ating EP. Maraming salamat. Nariyan ba si JC or si Rap? Thank you very much. Si Marvin. Thank you, Christian. Of course, si Races. Sa inyo pong lahat. IT people, Lowell. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa inyo. Hindi na nakabati yung dalawa. Pero po kami sa inyong lahat, bumabati yung mga tumututok. Maraming salamat. Again, maraming salamat po sa 2 oras yung pagtutok sa ating balitaan ngayong umaga. Muli niyo po kaming samahan bukas para sa mga humahataw na balita. Ako po si Annie Rantoy. At dito si UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyong publiko ang aming pinahalangahan. Stand by po. Susunod na ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.